Sa pagsisimula ng pelikula, dalawang magkasintahan ang pumunta sa kagubatan ng West Virginian. Umakyat sila sa bundok. Unang nakarating ang lalaki sa itaas at naiwan naman ang babae. Bigla siyang nawalan ng balanse. Mabuti na lang ay nakakapit pa rin siya sa lubid. Sinabihan niya ang boyfriend niya na hilain siya ngunit hindi ito sumagot. Biglang nahulog ang katawan ng boyfriend niya at dito niya napagtantong patay na pala ito. Nagulat siya dahil may humihila sa lubid na kinakapitan niya. Pinutol niya naman ito at nahulog sa tabi ng kanyang boyfriend. Hinabol siya ng killer, subalit nang mapotted ang kanyang paa sa barbed wire, ay nahuli din siya at pinatay. Kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng magkasintahan. Lumipat ang eksena sa lalaking nagngangalang Chris. Nagmamaneho ito ng sasakyan nang biglang naka-encounter siya ng traffic sa daan. Kaya bumalik ito ng ruta. Tumawag siya sa cellphone at sinabing mali-late siya sa kanyang job interview. Sa pagpapatuloy niya, nakakita siya ng karatula patungo sa Bear Mountain Road. Na-curious siya dito at dumiretso sa lugar. Nang makalayo na siya, naghinala siya na baka may sumusunod sa kanya. Ngunit bigla niyang nabangga ang isa pang sasakyan. Nakilala niya si Scott, Carly, Evan, at Francine. Nagalit ang grupo sa kanya dahil sa pabaya daw itong magmaneho. Ipinaliwanag ng grupo na nabutas ang kanilang gulong, kaya na-stuck sila sa lugar. Umalis ng magkasama ang apat habang naiwan naman si Evan at Francine. Naging magkaibigan agad si Scott at Chris at nagkwentuhan ang dalawa. Maya-maya ay nakasalubong sila ng patay na hayop. Hindi nila matukoy kung anong hayop ito. Sa kabilang banda naman, gumagawa ng kakaibang ritual si Evan at Francine. Samantala, habang nag-uusap ang magkasintahang si Scott at Carly tungkol sa kanilang future, nakakita si Scott ng apoy malapit sa puno at pinuntahan nila ito sa pag-aakalang mayroong tao dito. Naghahanap naman ng makakain si Evan sa likod ng sasakyan nang biglang may narinig siyang kakaibang tunog at pinuntahan niya ito. Nagtaka si Francine kung saan pumunta si Evan. Nang hinanap niya ito, tumambad sa kanya ang isang putol na tenga. Sobrang natakot ito at nandiri. Nakarating naman ang apat sa isang bahay. Kumatok si Chris subalit walang taong sumasagot. Nagdesisyon silang pumasok. Sinubukan nilang halughugin ang loob para maghanap ng cellphone, ngunit wala silang natagpuan. Samantala, napansin ni Chris ang isang kalderong kumukulo na may nakakadiring laman nito. Patuloy pang nagsaliksik ang grupo. Nakita nila ang mga lamang loob ng tao at mga parte ng katawan ng tao. Agad na natakot ang grupo at hindi alam ang gagawin. Aalis na sana sila ngunit biglang may dumating na pick-up. Sinubukan nilang tumakas sa likod subalit nakasara ito. Kaya nagtago sila sa ilalim ng kama. Pagpasok ng may-ari, nagulat sila nang tumambad sa kanilang harapan ang patay na katawan ni Francine. Dumadaloy ang dugo nito papunta sa kanila at nanginginig sila sa takot at nandidiri. Ang may-ari ng bahay ay isa palang kakaibang halimaw. Sinimulan niyang tadtarin ang katawan ni Francine. Sobrang nandiri si Carly nang makita niya ito. Maya-maya pa ay nakatulog na ang halimaw. Sinubukan ng grupo tumakas ngunit muntik nang magising ang halimaw nang matamaan ni Carly ang isang basket. Habang binubuksan nila ang pinto, hinawakan naman ni Chris ang spring ng pinto para pigilan ang tunog nito. Sa kasamaang palad, nakagising na pala ang halimaw na nakatitig sa kanya. Tumakbo sila patungo sa bundok. Sobrang balisa si Carly sa nasaksihan niya ngunit pinakalma naman siya ni Scott. Nakarating sila sa mga abandonadong sasakyan. Nakarinig si Chris mula sa malayo ng paparating na sasakyan. Dumapa sila upang hindi sila makita. Habang hinahanap naman sila ng tatlong halimaw. Plano ni Chris na kawin ang pick-up at gamitin ito sa pagtakas. Nagmungkahi si Scott na dapat isa sa kanila ang bumaling ng atensyon sa mga halimaw habang ang iba naman ay kukunin ang sasakyan. Walang pag-aalinlang ang ginawa ito ni Chris. Sumigaw siya at tumakbo. Binaril siya ng isa sa mga halimaw at tinamaan siya sa binti. Sinubukan din ni Scott abalahin ang mga halimaw habang tinutulungan naman ni Jessie at Carly si Chris. Nagawa nilang manakaw ang sasakyan at makatakas. Nakita nilang tumatakbo si Scott sa kagubatan. Ngunit bago pa ito makarating sa sasakyan, bigla na lang itong huminto. Isang pana pala ang tumama sa kanyang dibdib na nagsanhi naman sa agaran niyang pagkamatay. Wala nang choice ang grupo kundi iwan si Scott. Hindi naman matanggap ni Carly ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, lumubog naman ang kanilang gulong sa putikan kaya inabandona na nila ito. Hindi pa rin matanggap ni Carly ang pangyayari. Sinabi naman sa kanya ni Jessie na nagsakripisyo si Scott para mailigtas siya. Nang magpatuloy na sila sa paglalakad, muntikan nang mahagip si Chris ng bitag para sa oso. Nakita nila ang isang watchtower. Sumigaw si Carly sa pagbabaka sakaling mayroong tao sa itaas. Umakyat sila sa tower at nakarating sa tuktok.
Nagmamasid si Chris sa lugar para maghanap ng malapit na kalsada. Nakakita sila ng radyo at sinubukang humingi ng tulong. Ngunit walang sumasagot dito. Kinagabihan, nakita ni Chris ang mga sulo na papalapit sa kanila. Sinabi niya sa dalawa na paparating na ang mga halimaw sa kanilang kinaroroonan. Bigla namang nag-alarm ang radyo dahilan para maaga ang atensyon ng mga halimaw. May nagsalita sa radyo at hinihingi ang kanilang lokasyon. Sinagot naman ito ni Carly na sinabing hindi din nila alam. Umakyat na ang mga halimaw sa hagdan. Naglagay naman sila ng harang sa pintuan nito. Isa sa mga halimaw ang sinubukang pumasok. Pinalo naman ito ni Chris. Biglang tumahimik ng sandali, subalit maya-maya, nagsimula ng umusok sa loob. Napagtanto nilang sinusunog pala ng mga halimaw ang kanilang kinaroroonan. Susubukan ni Carly tumalon. Sinabi niyang mas gugustuhin niya pang mamatay sa pagkahulog, kesa masunog ng buhay. Sumang-ayon naman ang dalawa kaya tumalon sila mula sa tower. Tagumpay naman silang bumagsak sa mga sanga ng puno. Subalit patuloy pa rin silang hinahabol ng mga halimaw at hindi sumusuko. Naglakad sila sa mga sanga habang nagtatago sa dilim. Isa sa mga halimaw ang naabutan si Carly at bigla siyang hinampas ng palakol sa muka. Sobrang natakot ang dalawa at nagpatuloy sila sa pagtakas, habang tinatawanan naman sila ng mga halimaw. Hinila ni Chris ang isang sanga at plano niyang ipang-atake ito sa isa sa mga halimaw, habang sinubukan naman ni Jessie ibaling ang atensyon nito. Pagkatapos ay binitawan na ni Chris ang sanga at nahulog ang halimaw. Nagtago ang dalawa sa ilalim ng waterfall. Nagkwentuhan sila hanggang sa nakatulog. Napanaginipan ni Jessie na inaatake sila ng halimaw kaya bigla itong nagising. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Nagkaroon sila ng pag-asa nang bigla silang makakita ng kalsada. Isang palakol naman ang muntik nang tumama kay Chris. Pinapalibutan na sila ng mga halimaw. Itinulak nila si Chris at dinukot naman si Jessie. Isang police car ang dumating at pinapaliwanag sa kanya ni Chris ang sitwasyon. Subalit hindi naman siya nito pinaniwalaan. Biglang tinamaan ng pulis ng pana direkta sa kanyang mata. Nagtago si Chris sa ilalim ng sasakyan. Nang umalis na ang halimaw, kumapit si Chris sa ilalim ng sasakyan. Nakarating sila muli sa bahay at narinig ni Chris si Jessie na sumisigaw. Biglang may sumiklab na apoy at inusisa naman ito ng halimaw. Sinagasan ni Chris ang sasakyan sa bahay. Nagtapon din ito ng Molotov sa halimaw, pagkatapos ay sinaksak niya ito. Nang papakawalan na ni Chris si Jessie, isa pang halimaw ang dumating. Kinuha niya ang palakol at sinimulang atikihin ang dalawa. Nang sasikalan na nito si Chris, pinana naman ito ni Jessie sa ulo. Akala nila ay okay na. Subalit isa pang halimaw ang dumating at inatake nito si Chris. Pinalo ito ni Jessie sa ulo gamit ang kahoy. Subalit nasipa naman siya nito sa bintana. Sa huli ay sinakal ito ni Chris sa leeg at tinuluyan na ito ni Jessie. Buhay pa rin ang tatlong halimaw. Binaril ni Jessie ang tank ng gasolina, dahilan para sumabog ang buong bahay. Sa huling eksena, pumunta ang dalawa sa gas station para kunin ang mapa. At dito na nagtapos ang kwento.